Hello everyone, I am Mali Lubos from Activity 2H FSMA. So, let's proceed kung paano ko ginawa ang aking session plan. So, ang sector the sector is the processed food and beverages. So, nakuha ko siya sa first page ng TR dito sa baba. Then, ang aking qualification title is the food processing in situ, which is nakuha ko siya sa first page ulit sa taas ng TR. Then, ang unit of competency ko is processed food by thermal application. So, ang processed foods by thermal applications is under siya ng core competency. Then, ang module title ko is processing food by thermal application. So, let's proceed sa summary of learnings. So, the summary of learnings ay ang processed food by thermal application is my 8 na learning outcomes. First one is the prepare equipment, tools, materials, and utensils. The second, prepare the raw materials. 3 is the pasteurize the product. And number 4, packed food products. And number 5, exhaust and sell food products. And number 6, apply thermal processing. Number 7, call and wash packed products. And number 8 is conduct post-production activities. So, paano ko nga ba nakuha ang learning outcomes ko? So, dito ko siya nakuha sa TR. So, wait lang. Ko siya nakuha here sa element under siya sa element ko siya nakita. Ayan, number 1, number 2, number 3, and number 4. So, let me highlight para makita. Number 5 and number 6. Number 7. Number 8. Yun, number 8. Sorry. Okay, proceed tayo sa introduction. So, letter A, introduction. So, ang introduction ko is this unit deals with the knowledge, skills, and attitudes required to process foods by sun drying, dehydrator, and solar drying. It includes drying and dehydration of fruits, vegetables, herbs, and spices, roots, crop, and fish and meat. So, nakita ko naman po ang introduction dito sa dito ko na po siya kita sa unit descriptor. So, yan. Dito ko siya nakuha sa TR sa unit descriptor. Okay, let's proceed. Sa letter B, activities learning. Ito na. Ang LO1 is prepare equipment, tools, and materials, and utensils. So, ang learning content ko is the preparing food and tools. So, yun ang LO1 ko. Then, ang methods ko is modular. Naglagay lang ako ng modular, individual learning, and lecture. So, my presentation is read information sheets 5.1-1 processing food by thermal application. So, paano ko nga ba nakuha ang 5.1-1? So, yun na nga. Ang 5, so, pang-5 ako sa core
panglima ako sa core competency. So, yun ang 5. So, point 1 is the learning outcomes, and the dash 1 is the learning content. So, number 1 kasi, number 1 pa lang tayo sa learning outcomes. Then, dash 1 is, number 1 din po siya sa learning content. Kaya, 5.1-1. So, sa practice naman po, nilagay ko lang po answer the self-check. 5.1-1, read instruction carefully. Then, the feedback is evaluate the answers to answers key 5.1-1. Then, sa resource naman po is laptop, PowerPoint presentation. Then, time ko is 3 hours and 2 minutes. So, paano ko nga ba nakuha ang 3 hours and 2 minutes? So, ang ginawa ko is regarding sa time ng core, here, dito siya makuha sa pinakababa ng competency mo. So, dito ko siya nakita. Wait. Sorry. Here. This 520 hours ang core competency. So, ang ginawa ko ay dinivide ko lamang siya. Like this sample. 520 dinivide ko siya sa pang 5 ako na core competency sa pang 5 ako na core competency. So, dinivide ko siya ng 5. Then, ang LO ko, ang nakalagay sa LO doon is 8. So, dinivide ko ulit siya sa 8. Kasi, 8 ang nakalagay dito. Wait. Here. Ayan. LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, and so on. So, hanggang LO8. So, dinivide ko sa LO8. So, then, sa LO8 is my, ang LO1 ko is my, how much? Ang LO1 ko ay may 1, 2, 3, 4. So, 4 na learning content. So, dinivide ko lang siya sa 4. 4. So, ang lumabas is 3.2. So, ang nilagay ko dito is 3 hours and 2 minutes. So, again, ulitin ko, ang 520 is yun ang time ng core competency. Then 5 kasi panglima ako sa core competency. Then yung 8 is yung LO o learning outcomes na nakalagay dito sa learning 8 dahil 8 ang LO o learning outcomes. Then ang 4 is yun ang 4 na learning contents na naka-under sa learning outcomes. So, yan po ang ginawa ko. Yan ang time na nilagay ko, 3 hours and 2 minutes. So, sa LO2 ko naman is same lang po ng process na ginawa ko, but yung time is different. Then the presentation is different din po siya doon sa LO1 ko. So, ang learning content ko sa LO2, ang LO2 ko ay prepare the raw materials. Then, the learning content ko is raw materials are sorted and graded. So, methods ko is naglaman ako ng group activity. Then, the presentation ko is read information sheet 5.2-1, processing food by thermal application. Then, the viewing PPT presentation while listening the discussion about 5.2-1. So, nag-iba siya dahil
Again, uulitin ko kung paano ko nagawa itong 5.2, kung paano ko nakuha itong 5.2-1. Ang 5 is panglima ako sa core competency. Then, ang 2 is the learning outcomes. And the 1 is the learning content. Kaya naging 5.2-1. Then, same process lang naman po yung ginawa ko sa LO1 din LO2. Din that time, ang ginawa ko is nagkaiba because sa learning content na meron dito sa LO1. So, same process ang ginawa ko, save 520 dahil yung core, dahil yun ang time ng core competency. Then dinivide ko siya sa 5 kasi pang 5 ako. Then pang 5 yung pricing food by thermal application. Then dinivide ko ulit siya sa 8 competence learning outcome, Then, dinivide ko kung ilan yung core competence, learning outcomes, the learning content. So, ang LO1 ay may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, may 7 na learning content. So, dinivide ko sa 7. Kaya ang labas, 1.8. So, 1 hour and 8 minutes, 1 hour and 8 minutes ang nilagay ko. So, yun lang po ang ginawa ko sa lahat ng LO ko. Same process lang po. Then, ang last ko pong ginawa sa letter C naman po sa baba is assessment plan. Is na nakita ko rin ito sa assessment plan po. Nakita ko ito dito sa pinakababa ulit katabi ng here. Here, the methods of assessment. So, kinapipaste ko lamang siya, then nilagay ko siya dito sa assessment plan. So, direct observation and questioning demonstration, then written test, then portfolio. So, letter D, teacher's reflection of the session. So, yun lamang po. Thank you.